Tuloy ang laban, bawal sumuko. Yan nga ang panibagong post ni Chris Aquino. Of course, nag-post siya kagabi and then kaninang umaga or kaninang mga, yun nga, kaninang umaga. But anyways, may kinalaman nga ito sa kwento niya na kung saan ay sasabak siya sa dalawang operasyon. At yun nga, syempre, humihiling ng dasal, panibagong dasal. As always naman 'di ba? Alam mo naman si Chris, very religious at syempre, ang lahat naman nagmamahal sa kanya ay tumutugon agad na nagbibigay ng dasal sa kung ano man. Actually, even before naman, lagi nga ang pinagdarasal si Chris ng maraming nagmamahal sa kanya. Again, si Chris naman kasi alam naman natin noon pa na ganyan ano siya pero wala siyang masamang tinapay. Like ako nga paulit-ulit kong sinasabi sa tagal ng pagkakakilala ko kay Chris, wala akong masabing anything negative about her kung yung mga ganon. Of course, naging malapit din naman tayo kay Chris noon kaya naobserbahan ko rin naman ang ugali niya even before pa nung kahit nung bata-bata pa siya at wala pang wala pang mga anak, so hanggang sa nagkaanak, and hanggang sa naging successful, at ang pwede ko lang siguro masabi, no, parang, of course, napakatagal ko nang di nakikita si Chris dahil siyempre, parang ang huli yata ay nung after niyang hindi, yung nag-invite siya sa bahay niya dati dyan sa may Quezon City at yun nga, nagpa-interview and then after that, may nag-file siya ng case sa kung ano man. But anyways, kalimutan na natin yon dahil ito nga mas mahalaga yung dasal para kay Chris Aquino na agad-agad tinugunan na ng mga libo-libong mga tagahanga. Of course, yung iba hindi lang nagko-comment pero talagang sinasabi nila na hindi naman nawawala si Chris Aquino sa mga dasal nila. So, sa mga kasunod na post ngayon, isa nga sa mababasa doon ay kagabi ay yung sabi niya, may pinost siya na hindi ko rin ginamit dito. Sabi niya, you needed to use a filter because my closest friends, my doctors and family all had the same reaction. Why do the strangest, mysterious medical mishaps not caused by man or by machine implanted very near my heart? Pwede bang makiusap ulit? Ito na yung sinasabi niya, alam ko ang kulit ko na but at 9 a.m. tomorrow, which is ngayong Wednesday, I will be brought down for the first of 2 surgical procedures. Please pray for my surgeons and cardio interventionists, all the residents and fellows, all the nurses and all the staff in the OR and the cardio OR. I thank the Holy Spirit and the birthday girl, Mama Mary, for keeping my survival instinct sharp. September 8 ang birthday ni Mama Mary, diba? So, ito pa. Since my confinement, so much has happened just to make this post less feng shui, ghost month like so much has happened. Since my confinement, for example, someone I love and broke my heart because he left me when my health issues were getting worse. I don't know how he knew where to find me, but about 10 days ago, he surprised me. He said he wanted to see how I was, and a few days after, via text, he apologized several times. So, alam na natin kung sino yon, remember, di ba? So, kung yun yung tama kung yun yung hinala ko. Pero alam naman natin kung sino ang naging ni Chris nung time na yon. So, hindi ko na lang babanggitin ng pangalan nun. Anyways, eto pa. We know why we aren't meant for each other because mine is the lifelong battle. Autoimmune has no cures. Fulfillment comes from working with communities and going all over the Philippines. God has a plan. Recently, I got to know a doctor who I can describe as brilliant, brave, and very reliable. Plus, he has good skin and great hair. He brings knowledge and genuine wisdom. Plus, he shares the same Chinese astrological sign as my dad and mom. I shared my personal life, but with no names because that's how it will. That's how it will be. Please pray for all those who doing their best to keep Bim and Kuya Joss, Mama strong enough to start her physical therapy. Bawal sumuko, tuloy ang laban. Yun nga sinabi ni Chris kagabi. At ngayong umaga naman, sabi niya, headed down, marami na kaming pinagdaanan. In 5 days, we would have been back a year. I wish you could hear how quiet the hallways are. Thank you for praying. Isa pang test of tapang. So, ayun nga, sa mga post na yun ni Chris, ito mga post niya noong August 22 or sa mga post na yun ni Chris, talagang nagbumabaha ng prayers. Talagang ako, sabi ko nga, napakahusay kasing makisama rin ni Chris, kaya yung mga kaibigan sa showbiz, kahit anong mangyari, wala na siya sa power, wala na siya sa posisyon, ay hindi talaga siya iniiwanan. Bagkus ay pinagdarasal ang kanyang
kalusugan talaga. Maraming humihiling na sana bumalik na si Chris sa showbiz, pero ako talaga ang hiling ko lang ay sana gumaling si Chris. Yun na muna para at least 'di ba, yun naman gusto ng marami. Na gumaling talaga siya. Yung pagbabalik naman sa showbiz, madali na lang 'yan. But for now, mas magandang ipagdasal natin ang paggaling ni Chris. Yun nga, sana ako kung pwede lang. Marami kasi ako nababasang mga comments na sabi nila, sana nga bigla na lang tumayo si Chris at kalimutan yung mga sak. Hindi naman ganun yun kasimple. But ayan, ako nakikita ko yung mga loyal friends talaga ni Chris na patuloy na nagdarasal para sa kanya. Yung mga taga-showbiz na for sure natulungan ni Chris noong time na nasa limelight siya. I mean, nung alam naman natin ang power ni Chris pag nag-promote ng mga kapwa niya artista. But again, ayun nga, tuloy ang laban, bawal sumuko. Yan ang mensahe ni Chris. At syempre, hindi naman talaga sumusuko ang mga nagmamahal kay Chris sa patuloy